Magandang araw mga mag-aaral. Narinig niyo na ba ang salitang dagli? Kung oo, ay mabuti. Kung hindi naman, halina't tumuloy sa ating talakayan ngayong araw. Bago ang lahat, narito ang inyong makakasama sa pag-aaral ng dagli. Maayong buntag, ako si Nis. Magandang araw, ako si Romeo. At ako naman si Kathleen. Handa na ba ang lahat? Ating tignan ang ating layunin sa araw na ito. Mga layunin. Una, napag-uuri-uri ang mga elemento ng dagli. Pangalawa, nakapagbibigay kahulugan ng salitang dagli. At panghuli, nakasusubok gumawa ng sariling dagli. Ano nga ba ang dagli? Ang dagli ay isang anyong pampanitikan na kadalasang inuuri bilang isang maikling kwento. Hindi malinaw ang pinagmulan nito, ngunit ito ay pinaniniwalaan na nakakuha ng katanyagan noong unang taon ng kolonisasyon ng mga Amerikano. Hindi rin tiyak kung ano ang tamang haba para sa pagbubuod ng isang akdang pampanitikan. Ngunit karaniwang ipinapayo na hindi ito dapat kasing haba ng isang maikling kwento. Ang ilang sikat na manunulat ng maikling kwento ay kinabibilangan nila Inigo E. Regalado, Jose Corazon de Jesus, Rosario Almario, Patricio Mariano, Francisco Laksamana, at Lobky Santos. Eunice, alam mo ba ang pinagmulan ng dagli? Ano nga ba ang pinagmulan ng dagli? Makikita sa pananaliksik ni Rolando Tolentino na nagsimula ang estilo ng pagkwento ng dagli noong 1902. Nang ang pahayagang muling pagsilang ay inilathala ni Lope K. Santos. Nagtagal ito hanggang 1930. Binanggit ni E. Arsenio Manuel na ang mga kwentong dagli ay panandaliang popular din noong panahon ng pamumuno ng Kastila, na lumalabas sa mga pahayagang Espanyol at kilala bilang instantanea. Ang paggawa ng magandang dagli ay maaaring sundan ng mga sumusunod na hakbang. Una, piliin ang tema. Pumili ng isang tema na may potensyal na magbigay ng interes o emosyon sa mga mambabasa. Maaari ito ay pangyayari, karanasan o konsepto na may kabuluhan. Pangalawa, balangkasin ang kwento. Itala ang mga pangunahing punto ng kwento tulad ng panimula, gitna at wakas. Tukuyin ang mga pangunahing tauhan at pangyayari. Pangatlo, lumikha ng tono. Itakda ang tono o boses ng naratibo. Maaari ito ay formal, informal, komedya o drama. Depende sa layunin ng dagli. Pang-apat, pagbuo ng pamagat. Lumikha ng maikling nakakapukaw na pamagat na nagpapakita ng pangunahing ideya o damdamin ng kwento. Pang-lima, pagbuo ng panimula. Itakda ang eksena at ilahad ang mga pangunahing tauhan at konteksto ng kwento upang maakit ang interes ng mga mambabasa. Pang-anim, pagpapalawak. Magdagdag ng mga detalye, dialogo at mga pangyayari upang mapalawak ang kwento at higit na makapagdulot ng emosyon sa mga mambabasa. Ikapito, pagpapakaba at pagpapanik. Itaas ang antas ng tensyon o pakiramdam ng pagkabahala upang patakbuhin ang kwento patungo sa kanyang climax. Ikawalo, pagwawakas. Magbigay ng kasiyahan o pagkabigla sa mambabasa sa pamamagitan ng isang nakakabighaning pagwawakas na nagbibigay linaw sa kwento. At panghuli, magre-review at pagwawasto. Basahin muli ang kwento at suriin ang gramatika, estilo at pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Gawan ng mga kaukulang koreksyon. Tumungo naman tayo sa mga elemento nito. Ano nga ba ang mga ito? Ang dagli ay nagtataglay ng 7 elemento. Panimula, ang pagpapakilala sa mga tauhan, lugar at konteksto ng kwento. Tauhan, ang mga karakter na gumaganap sa kwento. Tunggalian, ang suliranin o pagsubok na kinakaharap ng pangunahing tauhan. Tagpo, ang lugar at panahon ng kwento kung saan nagaganap ang mga pangyayari. Banghay, ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento mula sa panimula hanggang sa wakas. Wakas, ang kahihinatnan ng kwento kung saan natatapos ang mga pangyayari at natutukoy ang resolusyon o solusyon sa tunggalian. Mensahe, ang kaisipan o aral na maaaring mapulot ng mga mambabasa mula sa kwento. Ngayong natuklasan na natin ang mga elemento ng dagli, handa na ba kayo makinig sa isang kwento? Kung ganon, pakinggan ng mabuti dahil tayo magkakaroon ng maikling pagsusulit sa huli. Ang dagling ito ay pinamagatang Zane na patungkol sa buhay ng mag-amang sina Zane at Arturo. Dan,
Sabi ko naman sa'yo, di ba? iPhone 14. I'd rather be seen lying dead by my friends than seeing me holding that crap. I told you months ago before my birthday, di ba? Hindi ko naman kasi alam, anak. Ang sabi ng nagtitinda, ayun daw ang maganda. Pasensya ka na, Zane, anak. At padabog na lumabas ng bahay si Zane. Iyon ang kahuli-hulihang pagkakataon na nag-uusap ang mag-ama. Kinabukasan ng hapon ay nabalitaan na lamang niya mula sa isang kapitbahay na na-hit and run si Mang Arturo, ang kanyang street sweeper na ama. Nagustuhan niyo ba ang ating dagli? Kung ganon ay maghanda ng isang papel at panulat para sa ating pagsusulit. Natapos na rin natin ang ating talakayan. Kami nagagalak na iyong tinapos ang bidyong ito. Ngayong mas malalim na ang iyong kaalaman sa dagli, maaari mo nang ibahagi ang iyong mga nalalaman. Maaari mo ring ibahagi ang bidyong ito sa iyong mga kamag-aral. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam! Created using Powtoon.